Naglunsad ang Russia mga kapatid ng isa sa pinakamalaki nilang aerial assaults dito sa Ukraine since the full-scale invasion began overnight on September 25. Sabi rito mga kapatid sa report, hundreds of drones and missiles rained down on the capital Kyiv. Dun sa capital mismo ng Ukraine. Sabi rito, and multiple regions including Zaporizhia. Hindi ko alam mo nang basa dyan. Russia's devastating strike gripped Kyiv in fear throughout the night. Buong magdamagan. Ukrainian authorities reported that a 5-story building in Kyiv was partially destroyed. Naku po. And fires broke out in several districts. In Zaporizhia, tama kaya basa ko? Ewan ko ba dyan? A missile struck a multi-story building, damaging numerous homes and high-rise structures. The attack triggered air raid sirens across the country, even in regions far from front lines. Panoorin natin ito mga kapatid. So tulad nga ng, alam niya natin na normal na nangyayari, patuloy na nagbabakbakan itong Ukraine at saka ang Russia. At sa pagkakataong ito mga kapatid, ang Russia ay nagpaulan na naman sa Ukraine. Isa sa kanilang pinakamalaking aerial assaults mga tol. So alamin natin itong balitang ito mula rito sa Times of India. Bigyan natin to ng reaksyon and ng commentary mga tol. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Dapat alam natin yung mga nangyayari sa ating daigdig, hindi lang basta rito sa ating bansa. Kasi kasabay na mga nangyayari dito sa ating bansa mga tol, maraming kaguluhan ang nangyayari sa labas ng ating bansa na pwedeng pagmulan o maging mitya mga tol ng pandaigdigang labanan. Naku po. Talagang maghihirap lalo tayong mga Pilipino. After Alaska Defense Zone, Putin sends bombers into Ukraine. Nako. Nagpadala siya ng ganito. Putin's biggest attack on Ukraine after Trump's paper tiger. Inasar kasi ni Trump si Putin paper tiger daw . Russian drones and missiles wreak havoc in Ukrainian capital Kyiv. Dami na namang mga sibilyan ang apektado nito, malamang. Russian forces launched massive airstrike overnight on September 28. Mga tol, biruin mo habang ikaw nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Eto sa lugar na to mga tol, magdamag puyat, magdamag gising ang mga tao, balot ng takot. Biruin mo yan targeting key Ukrainian cities and regions. Ito mga residential mga residential buildings Russian military attacked the capital Kyiv and the Ukrainian controlled part of Zaporizhia. Russia launched mass drones and missiles triggering panic across the Ukrainian capital city. Siyempre yung mga tao dyan, di ba? Kumbaga ang himbing ng tulog nila biglang may sasabog, Hirap talaga kung nakatira ka sa mga ganyan lugar. Kaya dito sa Pilipinas mga tol, ito yung isa sa mga pinapanalangin ko. Huwag naman po sanang mangyari dito yan sa Pilipinas mga tol. Di ba? Kaya okay lang kahit sabihin ninyong mga duwag yung ating AFP, kahit masabihin ninyong duwag yung mga sundalo natin, pero minamanage nila na wag nang lumaki pa yung sigalot dito sa West Philippine Sea. Kasi pag umabot tayo sa ganito, ewan ko lang kung makatulog pa kayo na mahimbing sa gabi. Air raid sirens rang throughout the night in Kyiv and in other regions far from the front line. Biruin mo magdamag, nagwangwang itong air raid sirens nila. Biruin mo, di ba pag may mga paparating ng bagyo, di ba alam mo yung NDRRMC, yung mga warning sa cellphone, di ba nakakaano na yun nakakagulat na yun Pag tumunog yung cellphone mo, nagwa-warning yung MNRRD, and basta yun mga tol, nabanggit ko lang kanina, nakalimutan ko na agad. Di ba pag tumunog yun mga tol, di ba nakaka-alarma, lalo pa kaya pag ganitong klaseng tunog na yung maririnig mo sa gabi.
Ukraine said Russia also sent its nuclear-capable heavy bombers like Tu-95 and MiG-31K. Pinadala rin ng Ukraine yung bomber nila. Mukhang talagang lulupigin sila ng Russia. Ukraine tuloy ng Russia, mga tol. Russia's nuclear bombers action triggered an aerial alert across Ukraine amid attacks. Sa gitna ng pag-atake, mga tol, lalo silang nagimbal nung dumating itong bomber ng Russia. Throughout the night, swarms of shade-style drones also attacked a number of Ukrainian regions. Tamo itong mga mamamayan, kawawa naman sila. Explosions were reported in Ukraine's Kyiv Oblast, Zaporizhia Oblast, and Sumy. Ang hirap banggitin. Ewan ko ba't ganyan yung mga pangalan sa kanila ng lugar. Ang hirap banggitin, Kyiv and Zaporizhia have reported the heaviest damage from the Russian attack. Ito na yung pinakamalala ang pinsala sa kanila, sabi ng Ukrainian media. A 5-story building in Kyiv was partially destroyed and residential infrastructure was damaged in multiple districts. Siyempre lahat ng mga nasasaktan at nasasawi, nasa kamay lahat ni Putin yan. Ipagsusulit niyan, mga tol, sa pagdating ng araw ng haharap na tayo sa hukuman ng Panginoong Diyos. Etong mga war leaders na to, ipagsusulit nila yan. In Kyiv Oblast, fires broke out in several homes and buildings in districts in a mass strike. Russian attack targeted civilian infra. One missile struck a multi-story building. Grabe, wala nang patawad, no? Wala nang sinisino eh. Dati, ang target lang, mga military infrastructure nga. Ngayon, pati mga civilian infra. Tindi ni Putin, no? 9 houses and 14 high-rise buildings were damaged, Regional GUV Ivan Fedorov said. Explosions were also heard in Ukraine's Seminal Night Sky Oblast, but no casualties. Ayun, buti naman, were reported, but no casualties were reported. Ay, okay yun. Kung walang nasaktan o walang napahamak. Pero tignan mo naman yung damage na sa kabuhayan nila. Ito, tindahan to eh. This was reportedly one of Russia's biggest strikes on Kyiv and surrounding since the war began. Siyempre, gaganti na naman dyan ng Ukraine, mga tol. Kaya walang katapusan eh. Russia has intensified the scale of its aerial attacks on Ukraine throughout the spring and summer of 2025. Earlier in September, Russia launched over 810 drones and 13 missiles in a record-breaking attack. Russian forces also targeted a building belonging to the Cabinet of Ministers in central Kyiv. So ito yung nangyayari, ito mga tol. May report din yan dito sa Pilipinas, mga tol. Mula rito sa UNTV News and Rescue. Kasi pag pinopost natin to, for example sa FB, may mga nagko-comment, fake news yan. O ito, report din yan, mga tol, dito sa atin sa Pilipinas. Ito, 4 ang nasawi. 10 ang injured mula sa drone at missile attacks ng Russia sa Kyiv. Yan bagong-bagong balita. Kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine nitong linggo. Tumagal ng nasa 12 oras ang naging pag-atake ng Russia gamit ang mga drone at missiles. 12 oras. Kumbaga, nandiyan ka sa sentro. Siguro yun na yung pinakamahabang gabi para sa'yo, mga tol. Pero mo, halimbawa, kung magsisimula yan ng alas 7 ng gabi,
matatapos ng alas 7 ng umaga. Ay, grabe yun. Inatake nito ang mga rehiyon sa Ukraine, kabilang ang Kiev, Zaporizhia, Odessa, Sumy, Cherkasy at Mykolaiv. O, di ba? Pati yung reporter, mga tol, nahihirapan din sa pagbanggit ng pangalan eh. Kahit ako, hirap akong basahin eh. Iniulat naman ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine na kabilang sa mga tinarget ng Russia ang mga residential complex, car park, Cardiology Institute building, private houses at preschool. 4 ang napaulat na nasawi, kabilang ang isang 12 anyos na batang babae, Oh, grabe. Imagine mo yun, mga tol. Oh. habang hindi naman bababa sa 10 ang napaulat na bilang ng injured. Binigyang diin ng Ukraine na nais lamang ng Russia na dagdagan pa ang death toll sa kanilang pag-atake. Nako. Kumbaga yun daw ang gustong manggawin ng Russia, dagdagan lang yung listahan ng mga nasawi. Tindi. Imbes na isulong ang kapayapaan. Diba? Kasi nga gustong makuha ng Russia eh. Diba? Gusto ng Russia eh, demilitarize, alisin ang militar. Diba? Gusto ng Russia makuha yung mga teritoryo ng... Pero ano yung nasa isip ni Putin at ginagawa niya yung mga bagay na ganyan? Well, tulad nga sinabi ko, wala naman tayong kakampihan sa kanila, mga tol. At pagdating ng panahon, mga tol, sila naman na magbabayad sa kanilang mga kasalanan, di ba? Hindi naman tayo magbabayad dun eh. Sila naman eh, mga tol. Anyway, bilang mga Pilipinong nanonood, tulad nga nung lagi nating sinasabi, wag nawa sana mangyari ang ganito, ang ganyan dito sa ating bansa. Kaya kung nagagalit ka sa ating AFP at hindi nila pinapalagan, mga tol, yung mga pambubuli ng China, bagkos dinadaan natin sa diplomatic protest, mga tol, unang-una hindi ganun pakalakas yung ating sandatahan. Kita nyo naman yung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro, di ba? Kulang na kulang sa depensa ang Pilipinas. Mga tol, baka hindi tayo tumagal ng 2 linggo. Di ba? Kung babakbakan tayo niyan. Kahit sabihin natin tutulungan tayo ng Amerika, mga tol, pero hindi pa rin natin maiiwasan yung mga pinsala na pwede nating matamo para dyan. Anyway, mga kapatid, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.